Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay makikibalita muna tayo o kukuha tayo ng updates muli mula sa ating Commission on Elections o COMELEC dahil nagtapos na ang 10-day nationwide voter registration kahapon Agosto 10, araw ng linggo. Ito po ay para sa ating barangay and sangguniang kabataan elections na ngayon ay inaasahan na nating maisasagawa na sa susunod na taon dahil kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pipirmahan na niya ang panukalang batas para ipagpaliban muna itong BSKE. At kaugnay ng mga development na ito ay makakasama natin sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ang tagapagsalita ng COMELEC na si Director John Rex Laudianco. Director Laudianco, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ma'am Steph, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Ang Bagong Pilipinas Ngayon. Good afternoon po. Ayun, so Director Laudianco, thank you po for gracing our program dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una ko pong katanungan mula dun sa 10-day na nationwide voter registration. Ilan po ang naitalang mga bagong botante? Una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa sambayan ng Pilipino na nakabiyahagi dun sa 10 araw ng ating voters registration. At nais ko pong iulat sa inyo na batay sa pinakahuling pagtataya, umabot po sa 2,727,643 ang tinanggap po namin na applications at halos 90% po nito ay mga bagong botante doon po sa ating SK elections. Kasi po ang lahat po ng tinanggap namin na applications ay yung mag-15 years old by December 1, 2025 para sa SK at 18 years old naman po by December 1 again by 2025. Sila po ay kasi kwalipikado na. So kahit hindi pa sila ngayon ay nasa 15 or nasa 18, basta by December 1, sila po ay 15 or 18 years old, tinatanggap na po natin sila. At ito po ay datos mula sa buong bansa. At ang titignan nyo po, no, napakaganda po nito dahil hindi pa kasama, Ma'am Steph, yung transfer. Ito po ay karamihan dito ay talagang mga bagong aplikante at kada kalaking porsyento po nito ay ang ating mga kabataan. Generally po, naging peaceful, naging maayos po ang ating registration. Wala naman pong untoward incident, bagamat humaba ang pila, pero tinaga po ng ating mga kababayan at dahil nandyan po sila, patuloy po sa paglilingkod ng mga COMELEC personnel. It's nice to know that po, Director Laudianco, kasi nabanggit po sa amin during the past interviews ni Chairman Garcia na originally 1 million yung target within the 10-day period at lagpas pa sa doble itong naitalang bilang ng mga botante na nagpa-register for the 10-day period. Curious lang po kami, sa ang rehiyon naman po, pinaka mataas
yung kumbaga yung nakakontribute ng pinakamataas na bilang ng mga new voters na ito? Opo, ang pinakamataas po na bilang ay mula sa ating Region 4A o Calabarzon, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Batangas. Sumunod po ang National Capital Region at kasunod na rin po yung ating Region 3 o Central Luzon. Yan po yung pinakamalalaki. At generally po, pag tinignan namin yung ating bawat region, malalaki rin po talaga lahat. Hindi rin nagkakalayo. Talagang sadya lang pong napakalaki yung sa ating Region 4A, National Capital Region, at dyan po sa Region 3. At matanong ko na lang din po, Director, no? Ano-ano po kaya yung factors kung bakit lumagpas dun sa original target na 1 million yung naitalang mga bagong botante for this 10-day period po? Opo, bagamat hindi ko po masyadong nadinig yung pong katanungan, siguro po ang kasunod na natanong po ninyo ay saan po namin ma-attribute yung ganito kataas na interest. Nakita po namin talaga ang mga kabataan. Mula pa naman po nung May elections natin itong taon, nakita po natin na halos 60 to 70% po ng bumoto talaga ay ang kabataan. Nakitaan natin sila ng mataas na interest. At dahil dito na ito nga pong SK elections ay para sa kabataan, mula sa 15 years old hanggang 30 years old po ang boboto dito, nakita natin talagang sila rin po ang most engaged at most participative sa ating registration. Kaya anuman po ang kalalagyan ng ating halalan, matuloy man po itong BSKE sa December 1 o tuluyan ng mapospone papuntang November 2, 2026, ay makikita natin talagang ang boses po ng kabataan na magiging pinakamalakas nating madidinig sa halalang ito. And speaking of that, kasi nabanggit nyo na po yung mga dates po, no, Director Laudianco, nabanggit natin earlier in the program na mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na po, no, yung mismong nag-confirm na pipirmahan na po niya yung postponement po for BSKE. Makikibalita lang po kami, yung date po, no, na naibalita earlier for that signing is bukas, August 12. So makikibalita, tuloy na tuloy po ba ito, Director Laudianco? Ma'am Steph, dalawa po ang natanggap na balita ng COMELEC through Chairman Garcia. Una po yung lalagdaan sana bukas ang ating Pangulo, ngunit may ikalawang balita po na maaari ding maglapse into law by August 14, yung enrolled bill na yan. At any rate po, ang sabi nga po ni Chairman Garcia at itong general direction ng COMELEC, tuloy po kami sa paghahanda. Kung sakali mang ito ay maging ganap na batas na talagang November 2 na, 2026 ang ating halalan, maari pong ipagpaliban ng COMELEC yung ilang paghahanda at yung nagawa na po namin, wag po kayo mag-alala. Hindi naman na masasayang. Isa pa, dun sa mga hindi nakahabol sa voter registration, ay baka magbukas pong muli kami sa katapusan ng Oktubre at tatagal ito, maaring hanggang July next year. Ang maganda dito, yung magka-qualify naman po, yung magiging 15, yung magiging 18 by November 2, 2026, sila naman po ay mabibigyan din ng pagkakataon. Isa pa po dito, kung sakali man, may nagsabi na po kasi, Ma'am Steph, na kung maging batas, sila ay aakyat sa Korte Suprema para questionin. At dahil nasa poder at kapangyarihan din ng Supreme Court na mag-issue ng temporary restraining order, pwede rin hindi. Basta ang COMELEC po, tuloy pa rin sa paghahanda. At kung sakali man pong i-veto, tuluyang i-veto ng ating Pangulo, isa lang po ang pupuntahan nito, tuloy ang halalan sa December 1. So sa lahat po ng senaryo na nakita natin, wala pong choice ang COMELEC kundi patuloy na maghanda hanggat walang tinal na kinahaniratnan po itong ating pwede maging batas o maging kapasyahan man ng Supreme Court kung sakaling maiakyat ito sa kanya. Ayan, mag-aantabay lang tayo kung ano yung magiging final date nitong ang BSKE. At speaking of dun sa 10-day nationwide voter registration, kasi naisabay dito yung pilot testing ng Register Anytime Anywhere na kung hindi po kami nagkakamali ay August 7, no? Hindi naman sabay na sabay dun sa pagtatapos nung nationwide voter registration. Ano naman po yung assessment ng COMELEC regarding sa pilot testing na ito, Director Laudianco? Opo, yun nga po, nakasabay po ito. Ang nakakatuwa lang po, bagamat nagkasabay, it worked to the advantage kasi nakita po natin
tumaas yun, nagkatulungan po ang bawat isa, tumaas yung kamalayan po dito sa bagay na ito, no? Kaya nga siguro yun din ang nakita namin, talagang nais maging kabahagi, at yun naman po yung kagustuhan talaga ng COMELEC na angkinin ng botanteng Pilipino ang halalan. Ito po yung isang bagay na pantay-pantay tayo, at nakita naman po natin nung May elections, pinakamataas na voter turnout sa isang midterm election. Dati po 60%, 70%, marami na 82.20. At kung titignan nga po natin ang bilang ng nakilahok dito, mas marami pa yung bumoto kaysa nung 2022, kaysa nung 20 presidential elections. Mas marami pa po ito nung 2022. At isa pa, ito rin po, itong nakatatapos lang na August 1 to 10 registration, bagamat sa 10 araw, pinakamataas din sa history po ng ating Philippine democracy na ganong karami ang nagparehistro. Sabi nga po ni Chairman Garcia, yung inaabot ng mga 1.5 years naming pagpaparehistro ay nalampasan nun lamang 10 araw na pagpaparehistro natin. Kaya po sana magtuloy-tuloy ang interes sa mga ganito dahil para sa atin naman po ang registration at ang halalan. On other matters naman po, Director Laudiangco, gusto lang po namin din kumustahin, no? Kasi ito, mas mauuna to just in case, no? Kung matutuloy man sa December yung BSKE, may mauuna pa na election, which is yung BARM elections. Nasa anong stage na po, no, ng preparation ang COMELEC para rito? Tapos na po ang COMELEC sa paghahanda ng parte na technical. Yung pong ating programa, ang makina ay handa na po, no? Yung na source code review, na trusted build, na examine, na check na po lahat yan. Ang kasunod na lamang po na gagawin ng COMELEC, una, sa buwan po ito, mag-iimprenta ng balota. At yung, by the way, yung pagbabago po dun sa programa, dinulot po yan nung kailangan naming lagyan ng larawan ng mga kandidato at logo ng mga political parties na sasali sa halalan. Nandun po yan sa balota, bago yan. First time, dahil yung po ang nakalagay sa Bangsamoro Electoral Code na kailangan sundin ng COMELEC. Ikalawa, yung pong ating pagtitraining, kasunod na rin po yan. Ito pong buwan na to ay magsisimula na rin po kami mag-train ng ating mga electoral boards. Ikatlong gagawin ng COMELEC po ay yung pong voter education. Sa August 19 po ay ilulunsad na ang isang buwan na voter education sa lahat ng parte ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan lahat po ng mga munisipyo o yung mga bayan at mga lungsod ay binigyan namin ng kani-kanilang mga ACM, at lahat po sila ay sa loob ng isang buwan iikot sa mga barangay, sa mga ahente ng pamahalaan, sa mga paaralan po pupunta dyan para po iparanas muli sa ating mga kababayan yung ACM. At yung ikatlo at ikahapat na bahagi ay yung mga kagamitan ay ide-deploy natin sa mga hubs, at mula sa mga hubs papunta dun sa mga paaralan. Yan na lamang po ang natitirang gagawin ng COMELEC. Dahil kung matatandaan nyo po, noong July 19 kami nakapag-field test na testing na namin ng sistema, gumagana, pati yung transmission, yung ating Starlink. At nung July 26 po, nakapag-conduct na tayo ng mock elections kung saan totoong botante, toong mga electoral boards ay sumubok gumamit ng makina, bumoto po sila at naging matagumpay ang lahat na to. Yun na po lang ang natitirang gagawin ng COMELEC para sa October 13 BARM elections. Ayan, at before ko po kayong pakawalan, no, Director Laudiangco, meron po ba kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon? Dalawang bagay lamang po, ma'am. At salamat po sa pagkakataon. Una, sa katatapos lang na voter registration natin, pinakamataas sa serye at sa history ng ating halalan. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na nakilahok, nakibahagi, nagtsaga, naghirap, pumila, at salamat po sa ating mga katuwang ng COMELEC mula po sa sangay ng media na nagpalabas ng mga tamang impormasyon, nagpakalat ng impormasyon para sila makapagparehistro, sa mga partner agencies ng COMELEC, sa mga mall na libreng nagpagamit ng kanilang mga pasilidad. Wala pong ginastos ang COMELEC. Tumulong pa ang kanilang mga staff dito. Ito po ang pinakamatagumpay na voters registration sa history ng Pilipinas. At ikalawa, mensahe po ng COMELEC, huwag po kayo mag-alala pagdating sa barangay na SK elections. Anuman po ang kahinatnan ng batas, ready po at handa ang inyong COMELEC na tumalima. Whether batas po ito o utos ng Korte Suprema, handa po kami. At yung ikatlo, handang-handa po ang COMELEC sa ating October 13 BARM parliamentary elections na kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala na po makakapigil sa aming paghahanda. Siguro po unless merong i-issue ang ating Korte Suprema na temporary restraining order na sa ngayon ay hindi namin nakikita
Lahat po ng paghahanda ay aming pong ite-televise at aming pong ila-livestream nang sa gayon, kabahagi po kayo sa lahat ng ginagawa ng COMELEC tungo sa halalang ito. Maraming salamat po. Ayun, at muli, Director Laudianco, ay maraming salamat po sa pagsama po sa amin dito sa aming programa. At atin pong nakasama si Director John Rex Laudianco, ang spokesperson po ng ating Commission on Elections. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na may iba't ibang mekanismong ipinatutupad ang pamahalaan sa pagdedetermina sa mga corruption allegation. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Niyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumagana ang pamamaraan ng pamahalaan sa ngalan ng check and balance. Ito naging tugon ng punong ekutibo nang matanong sa kung paano tutugunan ang aligasyon ng mga katiwalian laban kay Vice Presidente Sara Duterte ngayong hindi na ito sasalang pa sa impeachment proceedings. Ayon kay Pangulong Marcos, naririyan naman ang Commission on Audit o COA na isang independent body na nag-audit at sumusuri sa paggamit ng pera ng bayan. Nandyan din, sabi ng punong ekutibo, ang Kamara at Senado na maaaring magsagawa ng investigasyon, gayong may jurisdiction naman ang mga itong gumawa ng pagsisiyasat. Lahat anya ng kailangang mekanismo ayon sa punong ekutibo ay available at maisasagawa ang kailangan checks and balances at mula doon ay makamit ang kasagutang hinahanap. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We have already COA, we have already all of this. I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations on this because it's really within their purview. So we have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, listahan ng mga kontratistang umano'y sangkot sa flood control projects hindi ayon sa listahan ni Senador Panfilo Lacson. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inihayag ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na nilinaw niya kay Senator Panfilo Lacson ang issue hinggil sa umano'y 67 miyembro ng Kamara na nagsilbing kontratista sa kanilang sariling mga proyekto. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Garin na magkaiba ang mga pangalang lumalabas sa social media kumpara sa listahan na hawak ng senador. Posible umano ayon sa mamabatas na ginagamit ito ng ilang individual o grupo na may kinalaman sa politika bilang diversionary tactics, agad na naglalabas ng iba't ibang pangalan upang ilihis ang usapin. Narito ang pahayag ni House Deputy Speaker Janet Garin. Well, yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, nakausap ko rin kasi siya. Sabi nga niya meron siyang kakilala na nasa Kongreso who's counting the possible contractors inside. Ito naman sinakyan kung sino-sinong pangalan ang nilagay doon, alleging that these were names mentioned by Senator Ping, where in fact, hindi naman totoo. And even Senator Ping was surprised bakit may mga pangalan na nilalagay na hindi naman yun ang nasa listahan niya. So kung tingnan mo, pwede kasi itong diversionary tactic ng mga talagang involved. That's one. Pwede rin diversionary tactic ng mga kalaban sa politika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino na gumamit ng eGov
PH app para mas madali nang makita ang mga serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Marcos, madali lang itong gamitin tulad ng ibang mobile application na ginagamit ng tao sa pang-araw-araw na gamit. Dagdag ng Pangulo, ipinag-utos niya sa mga developer na pasimplihin ito para kahit ang simpleng mamayan o hindi gaanong marunong sa teknolohiya ay magagamit ito ng maayos para sa transaksyon sa gobyerno. So sabi ko, dapat yung app natin, yung eGov app natin, kung kaya mo mag-Facebook, kaya mo mag-eGov app. So, hindi na kailangan masyadong turuan. What is now, ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ipaalam sa tao na may ganito. Huwag na kayong pupunta sa opisina. Kung yung mga nakakatanda, yung mga hindi masyadong sanay sa computer, kahit na grade school, alam na nilang gawin yan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, edukasyon ang pinaka-prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ikalawang kalahati ng kanyang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, nais niyang matiyak ang kinabukasan ng mga Pilipinong manggagawa. Sabi pa ng Pangulo, hangarin niya na may makapagtapos ng kolehiyo o ng technical vocational schools sa bawat pamilyang Pilipino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, pupulungin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gobyerno at mga interesadong stakeholders para bumuo ng komprehensibong polisiya sa online gambling. Ayon kay Pangulong Marcos, kukonsultahin ng gobyerno ang simbahan, educators, mga magulang, pulis, addiction experts at iba pa para sa pagbuo ng mga polisiya. Internally, we're calling it a conclave. To put all of the interested parties, such as, of course, CBCP has been very vocal on their position, so they must be heard. Sinabi ng Pangulo na kailangang mapag-aralang mabuti ang polisiya. Aniya, hindi pag-ban sa online gambling ang pinaka-solusyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, mas matatag na bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at India, inaasahan ng Defense Department matapos selyuhan ang Comprehensive Strategic Partnership ng dalawang bansa. Narito si J. Mark Dagala para sa balita. Kumpiyansa si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mapatatatag pa ng Pilipinas at India ang bilateral cooperation nito. Yan ay matapos maselyuhan ang Comprehensive Strategic Partnership ng dalawang bansa matapos ang matagumpay na 5 araw na pagbisita sa India ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 1 linggo. Sa panayam ng Strat News Global India kay Teodoro, sinabi nito na mahalaga ang papel ng ugnayan ng Pilipinas at India hindi lamang sa regional kundi sa global security landscape pa. Una rito sinabi ng kalihim na kabilang ang India sa mga sumusuporta sa Pilipinas sa paglaban nito sa karapatan sa West Philippine Sea kontra sa China at kumikilala sa 2016 Arbitral Award pabor sa mga Pilipino. Ang matatag na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ni Teodoro ay lumang napakahalaga lalong-lalo na sa gitna ng patuloy ng panggigipit ng China sa naturang karagatan. Dagdag pa ng kalihim, ang pinakamalaking balakid sa pagkakaroon ng patas at maayos sa paghanap ng solusyon sa usapin ay ang kawalang kredibilidad ng China. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, iniulat ng National Food Authority o NFA na gumaganda na ang bentahan ng palay para sa mga lokal na magsasaka. Sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na sa kanilang monitoring ay tumaas ang presyo ng buyers ng palay sa iba't ibang rehiyon. Kasunod ito ng pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng importasyon ng bigas na magsisimula sa Setyembre 1. Nakikipag-usap tayo sa ating mga magsasaka na talaga namang tuwang-tuwa sa naging decisive move ng Pangulo na pansamantala muna itigil ang importasyon para mabigyan sila ng pagkakataon. Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, sapat na sapat ang supply ng palay na nasa warehouses ng National Food Authority o NFA na magsisilbing buffer stocks. Sa panayam ng programang Go Agri, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na mahigit 6.3 milyong bags ang pondo ng palay sa mga warehouses ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aniya, ang nasabing bilang ng buffer stocks ay maaaring supplyan nito ang buong Pilipinas ng 12 araw. Marami ang pumapasok pa rin kaysa sa lumalabas. Oo, niro-roll out itong mga sa LGU at sa ating mga kadiwa. Parami. Sa August 13, maglo-launch tayo sa Region 2 at 3, no? Region 2 and 3 ng 20 bigas para sa ating mga magsasaka. No? Kasi sila yung pinanggalingan niyan. So, minarapat namin na isa sila sa mga mauunang makikinabang dito sa 20 bigas. Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, umapela si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa China na magbigay naman sana ng warning sa posibleng malalaglag na rocket debris mula sa kanilang ilulunsad na rocket. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi pag-iinteresan ng Pilipinas ang rocket ng China at inialok pang ibabalik ng bansa sa Beijing ang makukuhang debris. Aniya, wala namang nilabag ang China sa paglulunsad ng rocket at mabuting walang naging nasugatan o nasawi. We just wish that perhaps they could warn us a little earlier so that we know that the path of the rocket, where the path is, and kung magbibitaw sila ng stages kung saan babagsak. And I remember in my trip to Beijing early on that I told President Xi, we have no interest in your rockets. You just tell us where they will land. We'll collect it and give it to you. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Lao PDR Minister of Foreign Affairs nakatakdang bumisita sa bansa para muling magpapalakas muling mapalakas ang ugnayan nito sa ating bansa. Ayon yan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Nasang darating sa Pilipinas, Lao Minister for Foreign Affairs, Saba Pumihane sa Pilipinas para makipagpulong kay DFA Secretary Maria Celesar Lazaro. Ito'y upang muling palakasin ang ugnayan ng Lao PDR at ng ating bansa sa hinaharap. Ayon sa DFA, isa sa layo na nasabing pagpupulong ay ang pagkakaroon ng Joint Commission for Bilateral Cooperation ng dalawang bansa na nasa mahigit 70 years nang namamayagpag. Kaugnay nito, nasa 5,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho mula sa Lao PDR mula sa iba't ibang sektor. Sa huli, si Minister Pumihane ang kauna-unahang leader na magtutungo sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ni Secretary Lazaro wala nang siya ay nanunungkulan bilang bagong kalihim ng DFA. Iyan muna ang pinahuling balita mula dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, passing through modus sa mga overpriced na infrastructure projects, isiniwalat ni Senador Ping Lacson. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Binahagi ni Senador Ping Lacson ang bagong modus operandi na kinasasangutan ng mga lawmaker contractors na nakakadagdag sa overpricing at substandard na paggawa ng ilang flood control at iba pang infrastructure projects sa bansa. Ayon kay Lacson, sa ilalim ng passing through scheme ay persadong magbayad ang mga kontraktor ng 5 hanggang 6% ng project cost kapag gagawa ng proyekto diretso kung saang kontraktor ang mambabatas o kamag-anak nito. Sinabi ng senador na alam ng DPWH ang ganitong kalakaran. Ang masaklapan niya dito ay ang gobyerno ang nasa-short change dahil base sa impormasyong nakalap nila ay wala pang 40% na lang ang natitira para sa mismong proyekto kapag nabayaran na ang passing through fee, komisyon at iba pang buwis. Kaya naman inilahad ni Lacson na para matuloy ang proyekto, ang ilan ay binabawasan ng mismong haba o laki ng infrastructure project o kaya ay tinitipid ang mga materyales na nagre-resulta naman sa pagiging substandard ng proyekto. Sa gitna ng ginagawang investigasyon ng Malacanang sa korupsyon sa mga infrastructure projects, umaasa si Lacson na tunay na mapapanagot ng mga kontratistang mambabatas na nananamantala sa pera ng bayan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Minority Leader tutol sa mungkahin na buwagin na ang 4Ps. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Mariing tinutulan ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang panukalang buwagin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Gate niya matagal nang napatunayang epektibo ang programa sa pagpapababa ng kahirapan at pagpapabuti ng kalusugan at edukasyon sa mga liblib at mahihirap na komunidad sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Anya, hindi simpleng ayuda o limos ang 4Ps kundi insentibo na may kasamang kondisyon tulad ng pagpapanatili ng mga bata sa paaralan, regular na pagpapatingin sa kalusugan at pagdalo sa family development sessions. Ang pahayag ni Libanan ay kasunod na mungkahin ni Senator Erwin Tulfo na ipatigil ang 4Ps at sa halip ay magbigay ng kapital para sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Ayon kay Libanan, sangayon siya sa dagdag na livelihood at skills training para sa mga pamilyang saklaw ng 4Ps, ngunit bilang dagdag lamang at hindi kapalit ng buwan ng cash grant para sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon. Sa ika-4 na sona ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang ibinahagi na ng higit 5 milyong kabahayan na ang nakatanggap ng benepisyo mula na siya'y maupo kung saan 1.5 milyong pamilya naman na nakapagtapos mula sa kahirapan sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, DICT nagbabalalaban sa scam post na ginamit ang pangalan ng DSWD. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Pinag-iingat ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko laban sa isang scam post na kumakalat sa Facebook na ginagamit ang pangalan ng Department of Social Welfare and Development para makapanloko. Ayon sa DICT, laman ng post ng mga mapanlinlang na link na idinisenyo para magnakaw ng personal na impormasyon. Agad na nakipag-ugnayan naman na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa naturang social media platform para agad na maalis ang peking post. Inatasan na rin DICT Secretary Henry Aguda ang CICC na magsagawa ng mahigpit na aksyon laban sa mga gumagamit ng deepfake na ikinakabit sa mga fake news at online scam. Pinapaalalahanan ng publiko na huwag mag-click ng mga kahinahinalang link online, magbigay ng personal na impormasyon at iwasan din ang pakipag-ugnayan sa mga hindi verified online post. Hinikayat din nito ang mga netizen na i-report ang mga online scam sa CICC hotline sa numerong 1326. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ship owners tinawag na game changer ang bagong panuntunan ng Marina sa domestic shipping.
Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Pinapurihan ng mga domestic ship owners ang bagong inilabas na manning rules ng Maritime Industry Authority o Marina na tinatawag nilang game changer sa sektor ng domestic shipping. Ayon kay Teodoro Franco Omega ng Robles Shipping, sagot ng bagong memorandum circular ang matagal ng problema sa kakulangan at mabilis na pag-alis ng mga seafarers papuntang abroad. Sa ilalim ng panuntunan, tataas din ang kasanayan at sahod ng mga tripulante. Kabilang sa revised rules and regulations on minimum safe manning ang pag-ayon ng requirements sa uri ng barko at operasyon, minimum rest period, maximum working hours at 5 taong bisa ng minimum safe manning certificate. Git ni Marina Administrator Sophie Osonia Malaluan, bunga ito ng masusing konsultasyon sa industriya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas episyente ang proseso ng hindi sinasakripisyo ang kaligtasan sa dagat. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga natatanging OFW sa Lambak, Cagayan, kinilala ng OWA Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Pinadayawan ti Overseas Workers Welfare Administration wino OWA Region 2 dagiti na idumduma a pamilya dagiti Overseas Filipino Workers wino OFW City Region 2 iti naangay a Model OFW Family of the Year Awards wino MOFIA 2025. Iti awarding ceremony nga ingdauluan ni Regional Director Versi Tamayaw nabigbigkas regional winners ti pamilya ni Nelson Lawang ti Bayumbong Nueva Vizcaya babaan ti sea-based category kabayatan at ti pamilya met ni Edison Rasalan Sr. ti San Mateo Isabela iti land-based category. Highlight dito'y dagiti best practices da iti panangimaton iti epekto ti overseas migration wenno panagtrabaho iti sa bali pagilian karaman kadagiti criteria ket pakabilangan ti family solidarity wenno no kasano lata katebker ti pamilya iti laksid ti distansya dagito iti tunggal maysa education and career achievements ti pamilya karaman pa iti community involvement wenno panagtulong da iti komunidad da wenno kadagiti sa bali a pamilya kan ti financial management da. Dagiti napagasapan ang MOFIA Regional Winners ti Agbalinmet apan nakabagi ti Region 2 iti umadani a National MOFIA 2025 selection. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuy naman natin ang Baguio City, implementasyon ng science-based solution sa panahon ng kalamidad nagresulta sa pagbaba ng bilang ng mga casualty sa Cordillera. Ang kabuang ulati hahatid naman sa atin ni Jong Munar. Impanakal ni Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Bogol iti kana epektibo ti siyensya para ti panakapabasit iti epekto dagiti kalamidad dito'y rehiyon Cordillera. Iti naangay nga handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas Innovations in Climate and Disaster Resilience Nationwide Exposition 2025 Luzon Leg. Inyip
ibkas ni Director Mogol alima iti nailista nga casualties kabayatan iti panagdalapos digiti nagsasarano nga bagyo ken epekto ti habagat iti bulan ti Hunyo itatawen ditoy rehiyon. Nakuna ti Direktor iti bilang digiti biktima ket adayo anabababa no idilig iti napalpalabas sa tawen idi ti malapos digiti bagyo ditoy rehiyon agsibot nabalaaganan digiti residente babaen iti panagaramat digiti ahensya iti gobyerno ito innovative ken technology-based solutions. Nilagay ni Mogol idi 2018 no sa dino nasurok sa nga gasot nga individual iti nagbaling nga biktima wenno casualty sa munisipyo iti Itogon idi di malapos ti bagyo nga ompong ditoy Pagilian. Inayo na pay nga itegdama ket bimaba ti bilang ti insidente iti landslide ditoy rehiyon no idilig kadagiti napalpalabas sa tawen agsibot na amuanandan na iti level iti subjugation iti daga baban iti panagaramat da iti teknolohiya al nagresulta ti panakapatungpal ti pre-evacuation kadagiti na duma-duma a lokalidad ditoy rehiyon. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC 30 million peso budget para sa taong 2026 inilaan ng Catanduanes Provincial Government sa libreng gamot. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Kinumpirma ni Governor Patrick Asanza na nasa 30 million pesos na budget para sa 2026 ang itatagamakan administrasyon sa libreng bulong. Anasambitan ng bulong ang dadarahon sa mga barangay as indirektang ipapanao sa mismong harong kan may helang na nangangaipon in maintenance medicines. Sigun kay Asanza, ang pondo ang parte kan confidential funds kan probinsya. Dagdag pa ni Asanza, kung igwanin may helang sa sarong pamilya na naka-maintenance medicine na, bawas ini sa budget kan pamilya para sa pagkakana kaya dakulang tipid subuot sa pamilya ang siring na libreng maintenance medicines. Inisubuot ang rason kung taano tapig maot niya na magtagaman ng 30 million pesos na pondo para sa libreng bulong asin masyerto na marahay ang sistema kaini asin igwanin audit process. Dagdag pa kan gobernador, suway ang 30 million pesos na pondo para sa libreng bulong kan butika sa barangay sa budget kan EBMC asin mga district hospitals para sa indang kanya-kanyang medicine requirements. Gikan sa RP VIRAC, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. LTO Region 7 at Kapitolyo nagbigay ng 3 linggong palugit sa mga motorista sa lalawigan ng Bohol bago tuluyang ipatupad ang batas trapiko gaya ng driver's license at vehicle registration. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Gihatagan og lugway nga tulo ka semana ang mga bulanon aron makatuman sa lagda ug balaod sa trapiko. Kini mo'y gianunsyo ni Bohol Governor Erico Aristito Lomentado ug LTO 7 Regional Director Glenn Galario pinagi sa usa ka press conference Lunes sa buntag Agosto 11. Matod sa gobernador, siya nagtuo nga igo na kining maong lugway aron mahatagan og higayon ang mga bulanon nga mosunod sa mga lagda ilabi na sa pagkuha og driver's license ingon man ang pag-renew sa vehicle registration sa motorsiklo ug sakyanan. Ang maong lugway mo'y resulta sa pag-apilar sa gobernador ngadto sa LTO nunot usab sa gipahigayong operasyon sa LTO 7 sa lalawigan diin daghan ang nasuta nga nagbiyahe nga walay igong papeles nga usa ka paglapas sa lagda trapiko. Aron malikayan ng madakpan ug matikitan sa LTO, gihangyo ni Aumentado ang mga konstituente nga musanong tungod kay responsibilidad matod pa kini sa matag usa nga mulukat og lisensya ug irehistro ang ilang gamit sa pagbiyahe. Pahibaw ni Galario, mubalik ang LTO 7 operatives sa Bohol karong buwan sa Setyembre aron hingpit nga ipatuman ang traffic code ingon man ang Republic Act 3146. Dugang ni Galario, mamahimo usab nga kuhaon ang license plate sa buhatan sa LTO Bohol nga anaa sa dakbayan sa Tagbilaran aron usab dili na madakpan nga nagdagan ilang motor vehicle nga walay plaka. Kutob na lamang sa Oktubre 31 ang releasing sa license plate sa LTO Bohol. Gikan sa RP1 Cebuja sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Bamboo Bridge, tulong-tulong na itinayo ng First IPMFC at mga residente sa bayan ng Tubungan, Iloilo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa. Sa pagbinuligay sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company, opisyales ang barangay kag mga residente na tigay nga matukod ang Bamboo Bridge sa Sitio Tambulan, Barangay Mayang, Tubungan, Iloilo. Ang inisyatibo ginpatigayon matapos makitaan sa kapulisan nga nagiwat sang immersion nga dapat magtukod sa safe kag accessible bridge sa pagtabok sa Sitio Tambulan. Sa pagpanguna ni First IPMFC Force Commander Police Lieutenant Colonel Arnel Solis kag sa pagbinuligay sa mga residente na tagaan katumanan ang proyekto. Nagapasalamat si Lieutenant Colonel Solis sa tanan nga nagbulig para mahuman ang Bamboo Bridge. Mag-ulan man o kung magbaha sa ila lugar, hilway na sila makatabok anuman nga oras. Ang taytay nga kawayan sa Barangay Mayang nagatindog karong nga simbolo sang pagbinuligay nga apisar sang pagpanghangkat wala sang imposible. Bangod buhi ang bayanihan spirit. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Project Lawa at Binhi sa Malita, Davao Occidental, mas pinalawig pa ng DSWD sa Region 11. Narito si Maymay Benedicto para sa balita mula sa Davao. Gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 uban sa mga nasyonal ug lokal nga kauban nga ahensya ang sunod-sunod nga field activities dili pa lamang dugay aron nga palabdan ang implementasyon sa Project Lawa at Binhi sa mga lumad nga komunidad sa Malita, Davao Occidental. Unang gibuhat ang site validation sa Barangay Little Baguio kauban ang National Irrigation Administration ug National Commission on Indigenous Peoples uban sa Department of Labor and Employment, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Municipal Social Welfare and Development Office ug mga opisyal sa barangay diin gisiguro ang pagsunod sa free, prior and informed consent aron nga maprotektahan ang katungod sa yutang kabilin o ancestral domain. Formal sad nga gilusad ang cash for training component sa proyekto diin ang mga benepisyaryo gikan sa napili nga lugar nga giatagan og pondo alang sa pagbansay sa climate resilient nga mga pamaagi. Ug gihimo usab ang site validation sa barangay Dato Danwata kauban ang mga IP leaders aron masusi ang feasibility ug sustainability sa proposed project site. Diin gitutukan dinhi ang kapadulngan sa Lawa at Binhi interventions dili lang sa aspeto nga proteksyon sa kinaiyahan kundi ang pagsiguro nga nahisubay kini sa kultura sa mga lumad ug patakaran nga ilang gipatuman sa ilang yutang kabilin. Kini nga mga kalihukan nagpakita sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa inklusibo ug climate resilient nga kalambuan nga naghatag og prioridad sa partisipasyon ug kultura sa mga IP communities. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Pagdami ng mga turistang Israeli at pagbaliwala ng mga dayuhang turista sa lokal na kultura, tradisyon at kaugalian ng mga taga-Siargao, inaksyonan ng Department of Tourism. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Gipaabot nga issue sa lokal nga mga residente sa Siargao, giaksyonan na sa Department of Tourism. Kini human mag-viral ang post sa social media adtong July 4 ni Maria Lalaine Tokong, tubong Siargao, kalabot na sa nagkadaghang turista nga mga Israeli ug ang kawalay respeto sa mga turistang langyaw sa kultura, tradisyon ug kostumbre sa taga Siargao. Kini nga inastahan gibati sa mga lumulupyo sa Siargao kay sama og nawala matud pa ang ilang sense of security. Ang padayong bayolasyon sa halos kada gabi nga kalingawan kasaba
droga, reckless driving ug ang pagbaliwala sa kultura, tradisyon ug kostubre nakapabalaka. Lakip gikabalakan ang gilaraw sa mga turistang Israeli nga magtukod og Shabbat house sa isla. Sigon sa Department of Tourism, gipasangat na ang isyu sa embahada sa Israel sa kauluhan ug masaligon nga marisolba ang isyu. Alayon niini giklaro ni Toko nga ang gipasa publikong isyu dili diskriminasyon apan pagpadayag lamang para madungog ang tingog sa lokalidad. Luyo sa mga isyu, pabilin ang Siargao isip top destination sa lokal ug langyang turista. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. Mindanao State University o MSU Main Campus Marawi City President nanguna sa libreng Grand Medical Mission para sa mga estudyante at komunidad ng naturang universidad. Narito si Malik Mambuhay para sa balita mula dyan sa Marawi. Pinaguluan ng Presidente sa Mindanao State University Main Campus sa Marawi City si Atty. Faisal Intago sa libre Grand Medical Mission sa Minilambas International Convention Center Sangkaya Mala Paganadan. Iningulalan sa libre kapag i-check-up sa mataw din na eye screening, medical consultation, libre laboratory ag libre check-up sa ngipan anta kakaspo sa ngipan agway din sa lakaw na dumpon ang mobile blood donation drive ay na din Sangkaya programa na wadong po na inipamgaya libre wheelchairs kuwa miyapilan makatao daban yang gagal lumalakaw. Si Atty. Tagun na may pagupas ang Mipakpakan Medical Center apaguluanan ni Dr. Shalimar Sanirakin gusto wa City Health Office sa Marawi apaguluanan ni Mambo i Dr. Ali Dalidig agway sampol na Integrated Provincial Health Office apaguluanan ni Dr. Ali Nadir Minalang gusto Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao di na BARMM. Sangkaya pagani kapakaunto na Presidente Atty. Tago na paday ko programa iningulalan yan na serbisyo ko mga estudyante nagusipan ko pagpagingad Sangkaya darpa kagagang gumana emisyon main campus. Inalun yan ang madakal pa na mapipikid ang mga programa serbisyo ko pagkatapos ng kaya emisyon kakuan sa guna. Kaya di rin sa lakaw na pilamatan niyan sa mga opisina gusto mga tao amiyugo pa sangkaya panagungtaman ang serbisyo ko madakla tao. Gaybo si Malik Mamboy po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Esports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Naghahanap ang power distributor na Manila Electric Company o Meralco na bumili ng 900 megawatts na kuryente sa pamamagitan ng Competitive Selection Process o CSP. Kasalukuyang may 3 nakabinbin na aplikasyon para sa iba pang CSP. Sinabi ni Meralco Senior Vice President at Head ng Regulatory Affairs na si Jose Ronald Valles na nakatakda ang auction sa katapusan ng 2025. Kabilang ang panukalang CSP sa 2025 Power Supply Procurement Plan ng Meralco na makakakuha ng mahigit 2,100 megawatts na kapasidad na inaprubahan ng Department of Energy o DOE. Kinakailangan ng polisiya ng CSP ng mga distribution utilities para makakuha ng kuryente sa mababang presyo. Hiniling ng Meralco ang mga DOE Certificates of Compliance para sa 3 pang CSP, kabilang ang 200 megawatt na renewable energy baseload power, 600 megawatt na halaga ng baseload at 450 megawatt na halaga ng mid-merit power. Gumagawa ng patuloy na supply ng kuryente ang baseload power plants para matugunan ang regular na demanda, habang ang mga mid-merit plants ay dinisenyo na tumakbo sa mga oras na may intermediate demand. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na malapit nang matapos ang bagong patakaran sa online gambling kasunod ng serye na isinagawa nitong public consultation. Ang panuntunan ay mag-uutos sa mga bangko, e-wallet at iba pang financial service providers na magpatupad ng mas mahigpit na seguridad laban sa pinsalang dulot ng pagsusugal. Kabilang dito ang mahigpit na verifikasyon ng pagkakakilanlan gamit ang biometric check, daily limitation sa gambling-related transfers, time-based restrictions at user control tools. Ayon sa BSP, layon ng mga bagong panuntunan na mabawasan ang panganib ng pagkalulong, pagdaraya at iba pang pinsalang pinansyal habang isinusulong ang responsableng paggamit ng digital financial services. Naninindigan ang BSP na patuloy nitong poprotektahan ang isang ligtas, matatag at inklusibong digital finance ecosystem para sa lahat ng Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pabor ang Bureau of Internal Revenue o BIR na itaas o pabigatin ang ipinapataw na kaukulang parusa laban sa mga tax evaders sa Pilipinas. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., suportado niya ang panukalang ito lalo na't maraming korporasyon ang gumagawa nito. Sa panukalang ito, ani Lumagi, lalong magiging maingat ang mga nagbabayad ng buwis at mapipilitan ang mga ito na sumunod sa tamang proseso, lalong-lalo na ang mga malalaking negosyo sa bansa. Kasunod ito ng paghahain ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ng 23 reklamo ng tax evasion laban sa mga korporasyon na umano'y gumagawa ng illegal na transaksyon para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa BIR, inireklamo ang 23 korporasyon sa DOJ dahil sa pag-i-issue nito ng ghost receipts na layunin ay makaiwas sa pagbayad ng kanilang obligasyon sa buwis. Dagdag ng BIR, umabot sa 1.41 bilyong pisong tax deficiency o malaki ang kulang na buwis na dapat binayaran ng mga korporasyon.
Dahil dito, pabor si Commissioner Lumagi na mas malaki o mas mabigat ang ipataw na parusa sa mga tax evaders para matakot ang mga individual na takasan ng kanilang obligasyon sa pagbabayad ng tamang buwis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng buhay na baka at buffalo mula sa France at Italy. Kasunod ito ng ulat ng kumpirmadong outbreak ng lump skin disease o LSD sa mga nabanggit na hayop. Kasama ding ipinagbawal ang pag-aangkat ng mga produkto ng mga hayop, embryo at similya. Hindi naman kasama sa import ban ang mga balat na nalagyan ng asin o isinailalim sa anti- and post-mortem, pagkain at harina mula sa dugo, karne maliban sa skeletal muscle o buto, casing, gelatin at collagen, hooves at sungay, gayon din ang milk products na sumailalim sa pasteurization. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang LSD ay nagdudulot ng lagnat at kakaibang mga bukol sa balat sa mga nahawaang hayop. Karaniwang maikakalat ito sa pamamagitan ng blood-feeding insects tulad ng mga langaw, lamok at mga garapata. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-11 araw ng buwan ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 3 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 38 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 74 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 27 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 69 na sentimo. Nasa 66 na piso at 45 sentimo ang euro, 41 piso at 46 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 20 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment.
Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pumasok ang Gilas Pilipinas sa huling yugto ng 2025 FIBA Asia Cup pagkaraang makakuha ng pwesto sa qualification round patungong quarterfinals. Mga kalaban ng Gilas ang host country na Saudi Arabia hating gabi ng Martes para sa isang pwesto sa quarterfinals na gaganapin sa King Abdullah Sports City. Kapag nanalo ang Gilas kontra Saudi Arabia, makatapat nila ang back-to-back defending champions na Australia sa quarterfinals. Nahirapan ng Team Philippines sa una pagkatapos matalo sa Chinese Taipei at Tall Blacks ng New Zealand, subalit nakakuha din sila ng panalo kontra Iraq para makapasok sa qualification patungong quarterfinals. 3 beses pa lamang nagkatapat ang Pilipinas sa Saudi Arabia sa torneo ng FIBA kung saan napalanunan ng Gilas ang lahat ng laban. Ang pinakahuli ay ang 76-63 panalo sa 5th window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers na ginanap din sa Jeddah. Pinangunahan ni Kai Sotto ang 13 puntos na panalo kasama sina RR Pogoy at CJ Perez. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng Alas Pilipinas Women ang pagtatangka ng Indonesia sa third set para makumpleto ang 25-17, 25-17 at 28-26 panalo at kunin muli ang bronze medal sa Leg 2 ng 2025 Southeast Asian o CV League na ginanap nitong linggo sa Vietnam. Dahil sa panalo, nakuha ng Pilipinas ang ika-4 na third place finish ng bansa at kinuha naman ng Indonesians ang ika-4 na pwesto sa ika-4 na sunod-sunod na edisyon ng torneo. Subalit naging makapagpigil hininga ang laban dahil kailangan dalhin sa labas gamit ang stretcher si Alaysa Solomon pagkaraan magkaroon ng injury sa kanyang kaliwang tuhod habang nagtatangkang habulin ng bola sa unang set. Subalit na natiling composed ang Pilipinas at sinara ang unang set bago dominahin ang second set sa likuran nina Ea Laure, Belia Belen, Angel Canino at Shaina Netura na pinunan ang iniwan ni Solomon. Samantala, ang defensive specialist na si Justine Jazareno ang kaisa-isang Alas player na nakakuha ng award sa liga kung saan nakuha nito ang Best Libero Award. Sinabahan ng nakababatang libero sina Nguyen Thi Bich Tu Yen, Most Valuable Player at Best Opposite Spiker mula Vietnam, V Thi Nu Kun, Best Outside Hitter, Tran Thi Bich Tuy, Best Middle Blocker at Pornpon Gidpard, Best Setter ng Thailand, Chatchuon Moksri, Best Opposite Spiker at Thanapan Wimonrat, Best Middle Blocker. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha din ng panalo ang Ateneo de Manila University sa 2025 V-League Collegiate Challenge kung saan nilampaso ng Blue Eagles ang Letran Knights nitong linggo sa larong ginanap sa Paco Arena Sports and Events Center sa Maynila. Nakuha ng Blue Eagles ang 25-17, 25-23 at 25-21 panalo para gawing 1-1 ang kanilang record sa liga. Una nang natalo ang Ateneo sa University of Santo Tomas sa loob ng 3 sets nitong Sabado.
Nakapagtala si opposite hitter Amil Pasino na hindi nakapaglaro kontra Golden Spikers ng game high na 19 na puntos, kasama na ang 2 puntos para tapusin ang laban. Nakakuha naman siya ng tulong mula kay team captain Gian Salarzon na nagdagdag ng 12 puntos mula sa 9 na attacks, 1 block at 2 service aces. Sa kabilang panig, nakapagrehistro ng tig-6 na puntos sina Max Lopez at Lawrence Vicente para sa Letran. Sa iba pang laban sa men's division, maganda ang panimula ng De La Salle University sa torneo kung saan linagpasan nila ang mapanganib na squad sa loob ng straight sets. Sa kanilang layunin na makopo muli ang titulo, lumipad ang Green Spikers sa 25-20, 25-23 at 25-21 panalo laban sa Chiefs. Kinapos nilang kunin ang back-to-back na titulo nitong nakalipas na taon pagkarang matalo laban sa Far Eastern University sa finals. Pinangunahan ni Isa Oseini ang opensa ng Lasal kung saan nagtapos ito ng may 14 na puntos mula sa 7 attacks, 4 na blocks at 3 service aces. Nagambag naman sina Wing Spikers Eugene Gloria at MJ Fortuna ng tig 14 na puntos. Si AC Ginto lamang ang kaisa-isang Arellano player na nakagawa ng double digits sa natipon nitong 13 puntos. Susubukan gawing 2 magkakasunod na panalo ng Green Spikers sa oras na makatapat nila ang National University itong Martes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, sa panig naman ng Women's Division, ipinaalam ng Far Eastern University ang kanilang intensyon sa kanilang unang laban sa 2025 V-League Collegiate Challenge kung saan dinominan nila ang Mapua University. Dinaanan lamang ng Lady Tams na runner-up nitong nakarang season ang Lady Cardinals 25-15, 25-22 at 25-21 kung saan si Congolese opposite spiker Faida Bakangke ang nanguna sa opensa. Nagtapos si Bakangke ng may 12 puntos mula sa 6 na attacks, 3 blocks at 3 service aces habang nagdagdag si Mitzi Panangin ng 10 puntos. Walang mapuwan ang nakakuha ng double digits kung saan sina Zaira Morales at Aliana Ong ay nakalikom lamang ng tig 8 puntos. Target ng FEU na makakuha ng back-to-back wins sa oras na makatapat nila ang kanilang karibal sa UAAP na Adamson University sa Martes habang layunin ng Mapua na makuha ang kanilang unang panalo laban sa University of Perpetual Help System Delta sa kaparehong araw. Sa iba pang laban, binuksan ng De La Salle College of St. Benilde ang kanilang kampanya sa torneo ng isang impresibong panalo kung saan linampaso nila ang University of Perpetual Help System Delta 25-19, 25-13 at 25-18 na ginanap naman sa Inares Sports Arena sa Pasig City. Ipinakita ng 2023 Women's Division Champions ang kanilang intensyon na kunin muli ang titulo at sa magandang pangitain ito dahil dinomina nila ang kanilang karibal sa NCAA na Lady Altas. Maganda ang ipinakita ni setter Cheney Basarte kung saan nagtapos ito na may 16 na excellent sets at 6 na puntos para manduhan ang opensa ng Benilde na nakagawa ng kabuang 44 na puntos kumpara sa 23 lamang ng Perpetual. Si middle blocker Zam Nolasco ang tanging Lady Blazer na nakagawa ng double digits sa nagawa nitong 10 puntos habang ang kapwa middle blocker na si Christy Ondagan ay nagambag ng 8 puntos. Susunod na mga kalaban ng Benilde ay ang Letran sa Martes habang susubukang bumangon ng Lady Altas sa Linggo sa oras na magtapat sila ng Adamson University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating balitang artista na ihahati sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Tuloy-tuloy ang pagkilala na natatanggap ng BINI sa global stage matapos humakot ng 5 nominasyon sa Jupiter Music Awards 2025. Nominado ang grupong ito bilang Female Group of the Year habang ang BINIverse ay pasok sa Album of the Year at ang Cherry on Top na isang BINI Mo remix featuring Agnes Mo ay nakasama sa Song of the Year, Collaboration of the Year at Music Video of the Year. Samantala, ibinida rin ng Philippines' hottest girl group ang kanilang charisma at confidence sa bagong music video na Shagidi na napapanood sa kanilang official YouTube channel. Binuo ng Muse MNL ang makulay at bigating music video. Tampok ang dance moves ng miyembro na sina Aya, Colette Maloy, Gwen Stacy, Mika, Joanna at Sheena habang ginagaya ang larong Pinoy na Shagidi Siya Popo sa isang skate park. Inilabas ang Shagidi nitong Hunyo bilang tour single para sa BINIverse World Tour na nagdala sa kanila sa Dubai, London at iba pang syudad sa US at Canada. Nabuo ang awitin mula sa songwriting camp sa Davao kasama ang composers na sina Marquez Parker, Tommy Brown, Curtin Jabre, Jay Back at Angela Ken. Bago ilunsad ang music video na iuwi ng grupo ang Group Artist of the Year at Concert of the Year sa New You Video Music Awards 2025. Panalo rin sila bilang OPM Artist of the Year at P-Pop Artist of the Year sa Monster RX 93.1 sa Monster Music Awards noong nakaraang taon. At napapanood ang naturang music video na Shagidi sa BINI official YouTube channel. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, itinanghal bilang Miss Philippines Earth 2025 nitong linggo si Joy Barcoma na pambato ng Bacoor City sa Coronation Night ng naturang pageant sa Parañaque City. 35 kandidato ang tinalo lang naman ni Joy upang masungkit ang corona sa ika-25 taon ng naturang pageant. Hindi na rin ikinagulat ng marami ang pagkapanalo ng bagong Miss Philippines Earth dahil kilala siyang early favorite mula na mag-umpisa ang kompetisyon. Samantala, narito ang listahan ng iba pang elemental beauties na kinoronahan sa nasabing pageant. Si Liz Mabao ng Antipolo City bilang Miss Philippines Air, Angel Rose Tambal mula sa La Paz, Leyte bilang Miss Philippines Water, Jamie Strickland mula sa Tallahassee sa Florida bilang Miss Philippines Fire at Crizel Jane Torres ng Talakag, Bukidnon bilang Miss Philippines Ecotourism. Ang kanyang pinalitan itong si Joy ay ang si Irma Mel Alveche, ang reigning queen ng 2024 at tanging Asian na pumasok sa top 12 ng Miss Earth pageant noong nakaraang taon. Ngayon,
misyon ni Joy na ipagmalaki ang Pilipinas sa international stage at subukang maging ikalimang Pinay na mag-uwi ng corona ng Miss Earth. At ang Miss Philippines Earth ay sinimula noong 2001 ng Carousel Productions na siya ring nasa likod ng Miss Earth na isa sa Big Four pageants sa buong mundo na layong isulong ang sustainability at pangangalaga sa kapaligiran. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, nanatili pa rin magkaibigan ang dating celebrity couple na sina Joey Marquez at Alma Moreno kahit matagal nang tapos ang kanilang relasyon. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abuda, kamakailan ay nabanggit nga ni Chong Joey na maayos ang kanilang samahan o relasyon nila ngayon ni Alma. Sa katunayan, may tuturing nilang BFF ang isa't isa o best friends forever ang isa't isa dahil sa tagal na ng kanilang pinagsamahan, lalo na bilang mga magulang sa kanilang mga anak. Biniyayaan ng 4 na anak sina Joey at Alma. Ito ay sina Yoj, Winwin, Vito at si MM. Sa ngayon ay may non-showbiz partner si Joey, si Malu Quintana, at mukhang pang forever na ang kanilang relasyon dahil bukod sa masaya na sila sa piling ng bawat isa ay malayo rin sila sa intriga. Ayon kay Chong, ipinapaalam niya kay Malu kapag makikipag-usap siya kay Alma bilang respeto na rin sa kanilang relasyon. At syempre, in fairness, friends din daw tong sina Alma at Malu. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.